Ayan, magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa naganap na butuhan sa House of Representatives na patungkol sa ipinail na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan na itong si Attorney De Jesus at Lisa Masa ay nagsampa ng impeachment laban kay PBBM. Sumakit ang dibdib ng mga maka-Duterte dahil nga gusto nila talaga na ma-impeach ang Pangulo. Alam naman natin kung ano yung reason kasi gusto nilang iupo si Sara Duterte. Pero unsaon pa man na kay na-determine nga sufficient in form but insufficient in substance. Ibig sabihin, masakit man sa pandinig ng mga Duterte, basura, no? Papel, walang kwenta, walay angay kung sa Bisaya pa. So ibig sabihin, that's really purely hearsay, no? Based on hearsay, based on fake news, at the same time, hindi po nakabase sa facts and evidence and primary sources and authenticated documents. Now, pinasa po sa House of Representatives, what we call this, pinasa ng Committee on Justice sa plenary. At yun pinagbutuhan nga sa botong 248 or 284. Okay? Then, 84. Isipin nyo yan mga kamunting tinig kung gaano kalaki. No? Gaano kalaki. Boses ng taong bayan yun. So, ibig sabihin, doon talaga napapatunayan na wala talagang basihan kasi inadapt po ng plenaryo yung findings ng Blue Ribbon, tawag nito, ng Committee on Justice sa House of Representatives. Matatandaan na nagkaroon din po ng butuhan doon. Kung gusto nyo nga, mga Duterte de Hard supporters, babagsakin ng presidente, galing-galingan nyo naman. Gusto nyong i-impeach ang Pangulo, galing-galingan nyo naman. E di mag-file na lang kayo sa susunod kung makaya pa ninyo 2027 na. Yun ay patunay na kapag minadali ninyo at haka-haka lang ang basihan, hindi talaga yan magpo-prosper. So you cannot put a good man down. Pero itong kaabang-abang, mga kababayan, mga kamunting tinig, itong impeachment laban kay Sara Duterte, ito mabibigat na bigat ito. So abangan natin kung ano yung magiging treatment dito sa panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Basta, nagbunyi po ang sambayan ng Pilipino. Natuwa, masaya ang pakiramdam, lalong-lalo na rin ako kasi nga, at least kahit papano, napigil yung mga masasamang balak laban sa Pangulo because they want to impeach the President and i-install mo si Sara Duterte na walang alam. So ano ba yung reason? So what is the reason behind na nagkukumahog silang i-impeach ang Pangulo para maupo si Sara Duterte? Si Sara Duterte, kahit na nagkukumahog tayo na i-impeach siya, mayroon naman talaga siyang ka-impeach na ginawa. So ngayon, kung magaling ang kanyang mga abogado, hindi nila pipigilan yung impeachment complaint laban kay Sara. Dapat sagutin nila ito, dapat harapin nila ito ng maayos kasi nga, wala naman kaya silang kasalanan. Wala naman kaya na i-commit na impeachable offense. So, ibig sabihin, dapat confident sila na tingnan yung mga ebidensya na ipapalabas ng prosecution. Hindi na mag-a-appeal ka pa, mag-insinuate ka pa, maggawa-gawa ka pa ng mga kwento. Akala ko nga matapang yung kampo ni Sara kasi noon napabalitaan na ready na silang ilabas ang Mary Grace Piatos, then only to find out according to POA, hindi daw pula yung totoo. So, parang something, something awkward. No? Yung mga nagdadahilan na lang. Yan na lang ang mga nangyayari sa kampo ng mga Duterte. Parang hulgaan na lang. At imamanipulate na lang yung mga tao na walang basihan yung article of impeachment kasi daw walang kredibilidad. At actually, yung walang credibility talaga na impeachment, kahit sino mag-file. Wala, sa ala kasi, ganito yan. Sa Committee on Justice, kahit na sinong mag-file dyan, walang problema. Anyone. Okay? Ang kinakailangan po dyan, i-determine ang sufficient in form and sufficient in substance.
So sa sufficient informed, lahat ng impeachment complaint, dadaan po dyan, talagang sufficient informed. Kasi may verify naman. Kasi kung hindi yun verificated, hindi po isa-submit yun sa Office of the House Speaker. Kaya lang, verified, tinitingnan, sino yung complainant, sino pa nasumpaan ba, yun ang tinitingnan doon sa sufficient informed. So may mga documents. So sa sufficient in substance, dapat yung mga allegations mo ay naka-align doon sa mga article of impeachment or mga may offenses. Pero kung gumagawa-gawa ka lang, tanungin ka, do you have a direct knowledge? Tapos wala kang ipapakita, wala kang ipapasabi sa nagtatanong sa'yo, di questionable na yun. Apektado na yun yung sufficiency in substance. Kaya nga po, nagkaroon ng desisyon na ang impeachment complaint laban kay Pangulo, yung dalawang impeachment complaint ni Attorney De Jesus at saka ni Masa et al. Insufficient in substance because wala pong documented evidence. Okay? And then, ang very basic foundation ng impeachment complaint na yon ay galing po sa propaganda, galing po sa fake news, at saka hindi pa po galing sa direct knowledge ng accuser or ng complainant. Paano? Tatanga-tanga yung mga endorser ng article of impeachment or ng impeachment complaint laban kay Pangulo. Hindi nyo pwedeng sisihin kasi ang dami pong miyembro ng House of Representatives Committee on Justice. Unanimous ang botohan. Sa baba pa lang, pagdating doon sa plenary, ayun, nagdesisyon sa boto na 284, isipin mo yun. More than, grabe naman. Tapos 8 ang bumoto against doon po sa resolution na i-adapt ang committee report ng Committee on Justice House of Representatives. Aside from that, 4 lang ang nag-abstain. So talagang klarong-klaro talaga na tama yung nagiging desisyon at saka yung committee report ng House of Representatives declaring the article of impeachment dismissed or the impeachment complaint dismissed because insufficient in substance. So yun po yung mga kaganapan and of course, hindi matanggap-tanggap ng mga Duterte supporter, di better luck next time. Kung marami naman kayong mga ebidensya dyan, gagamitin ninyo. Umayos kasi kayo. Ayusin nyo pag nagsampa kayo ng impeachment complaint. Dapat talagang very detailed. Hindi man very detailed, pero dapat kailangan makikita doon na hindi lang po galing sa balot ng dyaryo, balita, no? Wala naman kayong mga ipinresentang mga ebidensya. Naturalmente talaga, i-dismiss talaga yun. At saka, i-dispute talaga na sinasabi nyo may sufficient in substance. Kasi nungalingan po yun. Kasi kami ng mga ordinaryong tao, titingin din kami at ina-analyze din namin yon. So wag niyong sabihin na mali ang naging desisyon ng Committee on Justice at hindi po iginagalang o hindi napagbigyan. Paano mong pagbigyan yung walang ebidensya? Pagkakaroon lang sila ng phishing. Yan ang problema sa mga nagareklamo. Magpadala sila ng sulat na ganito-ganito, magreklamo sila, and then sa kanila i-present yung ebidensya pag nasa trial na. So pwede mo yan siya supplemental evidences. Pero kung mayroon pa lang naman kayo, unlike doon sa in-file kay Sara Duterte na impeachment complaint na ang endorser is si Laila de Lima, grabe po ang kanyang mga ebidensya. Voluminous, makikita mo talaga doon. Hindi lang haka-haka, hindi lang kwento-kwento or whatsoever. Yun ang kaibahan ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil ilang pages lang naman yun. So hindi po talaga ang main goal lang talaga is manggulo lang talaga. Yun talaga ang diyan. Ang gusto ng mga complainant. Tatanga-tanga rin yung tatanga-tanga din yung endorser. Hindi din marunong mag-explain. Itong sila Ilago, itong si Tenyo, itong si Ko, ito namang si Nisay, ayun, ang Nisay tuloy. Endorser ka, you should study. Para at least pag tinanong ka, agad-agad masasagot mo because Filipino peoples are observing. Di na, basta naka-endorse lang kami, magsalita-salita ka lang, wala.
So, congratulations naman sa mga Duterte Dehad supporters na naka-move on. Ganun lang talaga ang buhay. No? Alam ko masakit sa ano nyo kasi akala nyo talaga manumpa na si Sara Duterte bilang Pangulo. Asa, wala lagi yan tsansa na makapanumpa hanggat si PBBM ang presidente. Lahat ng galaw ninyo already checkmate na. Wala na kayong point pa na ipagpatuloy ang gusto ninyong pagpapabagsak sa presidente. So yun lang, sa boto po na 284-84, naituluyan ng ibinasura ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay PBBM. More than 1/3 na boto. Okay? Kaya nga nagdurugo ang puso ng mga Duterte Dehad supporters ngayon because ang kanilang goal is just simply to remove the president through impeachment. Hindi naman nila ginalingan yung kanilang mga ebidensya. Hindi naman nila na-articulate what are the impeachable offense based on the allegations committed by the president. So, that particular impeachment complaint is a mere trash. Whether you like it or whether you like it very much, you need to understand and accept that that's a reality. You failed. Removing the president through impeachment. Through, unsubstantial impeachment complaint.